And we will be reading from verse 1 up to 16. Acts 20, verse 1 to 16. Mga gawa, chapter 20, verse 1 hanggang 16. Now, bago po nating basahin, kung matatandaan po natin nung nakaraang linggo, natutunan at nakita natin kung paanong ang pagmamahal o pag-ibig natin sa isang bagay ay humuhubog sa ating gawin ng pamumuhay. So kung ano yung minamahal mo, ano yung importante para sa'yo, ano yung mahalaga para sa'yo, yon ang huhubog kung paano ka mamuhay araw-araw. Ngunit kung titingnan po natin sa mas malawak na pananaw, maaari din nating sabihin na may iba pang dahilan na pwedeng humubog sa kung paano tayo namumuhay. So, hindi lang po yung minamahal natin o yung mahalaga sa atin, isa din po doon ay ang ating mga layunin, no? Ating mga goal. Actually, it is different, no, from layunin in English. Ano po yung mga purpose natin sa buhay? Bakit ka nandito? Bakit ka nabubuhay? Para saan ka gumigising? Sabi nga nila. Gaya ng mga pastor, alam po natin na sila ay may katungkulan sa Diyos at sa iglesia na ipinagkatiwala sa kanila. At alam natin, alam nila pala na ang layunin nila ay ang maipangaral ang salita ng Diyos ng may katapatan at upang ingatan yung mga kawan ng Diyos, no? Yung mga mananampalataya. Dahil doon, hindi mahirap na maunawaan natin bakit ang gawin ng kanilang pamumuhay ay ang pagtatalaga ng kanilang sarili sa pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. May mga pastor po ba kayong kilala? Paano nyo sila nakikita araw-araw? No? Nakita nyo ba na they devote themselves to prayer and to the study of the Word? Yun ba nakita nyo sa kanila? Dapat, ganon. At ganon na din ang kanila pong dedikasyon na bagaman may mga pisikal na sila na nararamdaman, ay mapagpanalangin at mapagpakumbabang humihingi sila ng kalakasan sa Diyos na maipagpatuloy ang kanilang paghahanda para sa darating na linggo. No? At may pagkakataon din na kanila ding isinasantabi ang kanilang personal na pamamahinga, kahit gusto na nilang matulog, magpahinga, pero sinasantabi nila yon. Minsan sinasantabi din nila yung kanilang sariling enjoyment, no? Para lang mas mainam na makapaghanda sa pangangaral ng salita. Now, hindi po ito mahirap maunawaan dahil kahit naman sa anong larangan o kahit sa anong bagay, basta may layunin po ang isang tao, makikita mo iyon sa kanyang gawin ng pamumuhay. It's not difficult, no, to see. Makikita mo dyan, yung mga taong nagja-jogging, maybe kada hapon, maaari mo maisip, siguro gusto niyang maging healthy. Di ba? Kahit hindi niya sabihin sa'yo, siguro, ano yan, basketball player yan. Siguro athlete yan. Siguro ganito, ganyan. So, in your way of life, you will see kung ano yung mga layunin ng bawat tao. It's not difficult to see, no? At sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral ng libro ng mga gawa, makikita natin dito kung paanong ang layunin ni Pablo na nagmula sa Diyos ang humubog sa kanyang mga desisyon, kanyang pagsusumikap, kanyang pagtitiis, at kanyang dedikasyon. Yun ang makikita natin ngayon, no? So, mga kapatid, ating basahin at tayo po'y matuto mula sa salita ng ating Diyos. Tayo pa magsitayo at basahin ang Acts chapter 20, verse 1 to 16. Sabay-sabay po nating basahin. Pagkatapos na tumigil ang kaguluhan, ipinatawag ni Pablo ang mga alagad at pagkatapos na mapangaralan sila, ay nagpaalam sa kanila at umalis patungo sa Macedonia. Nang malakbay na niya ang mga lupaing ito at mapalakas ang loob nila sa pamagitan ng maraming salita, ay nagtungo siya
sa Gresya. Doon ay nanatili siya ng 3 buwan. Nang siya'y maglalakbay na patungong Syria, nagkaroon ng masamang balak ang mga Hudyo. Kaya't ipinasya niyang bumalik na dumaan sa Macedonia. Siya'y sinamahan ni Sopatro na taga-Berea, na anak ni Piro, ng mga taga-Tesalonica na sina Aristarco at Segundo, ni Gayo na taga-Derbe, at ni Timoteo, at ng taga-Asia na sina Takiko at Trofimo. Nauna ang mga ito at hinintay kami sa Troas. Ngunit naglakbay kami mula sa Filipos, pagkaraan ng mga araw ng tinapay na walang pampaalsa. At sa loob ng 5 araw, ay dumating kami sa kanila sa Troas, kung saan kami tumigil ng 7 araw. Nang unang araw ng Sanglinggo, nang kami ay nagtitipon upang magputol-putol ng tinapay, si Pablo ay nagsalita sa kanila. Yamang nagbabalak siya na umalis kinabukasan, nagpatuloy siya sa pagsasalita hanggang hating gabi. Maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagtipunan namin. At may isang binata na ang pangalan na Eutico na nakaupo sa bintana. Nakatulog siya ng mahimbing sa manati. Samantalang si Pablo ay nagsasalita ng mahaba. At dahil natalo ng antok, ay nahulog siya mula sa 2 palapag, at siya'y patay na binuhat. Ngunit nanaog si Pablo, dumapa sa ibabaw niya, at siya'y niyakap na sinasabi, "Huwag kayong mabahala, sapagat nasa kanya ang kanyang buhay." Nang si Pablo ay makapanhik na at makaputol-putol na ng tinapay at makakain na, nakipag-usap siya sa kanila ng matagal hanggang sumikat ang araw. Pagkatapos siya'y umalis na. Kanilang dilalang buhay ang binata at lubusan silang naaliw. Ngunit nang nauna kami sa barko, naglakbay kami patungo sa Asos, na mula roon ay binabalak naming isama si Pablo, sapagkat gayon ang kanyang ipinasya, na binalak niyang sa lupa maglakbay. Nang salubungin niya kami sa Asos, siya'y sinama namin at nakarating kami sa Mitilene. Sa paglalakbay namin mula roon, dumating kami ng sumunod na araw sa tapat ng Chios. Nang sumunod na araw ay tumuwid kami patungong Samos at nakarating kami sa Mileto ng sumunod na araw. Ipinasya ni Pablo na lampasan ng Efeso upang huwag na siyang gumugol ng panahon sa Asia, sapagkat siya ay nagmamadali na makarating sa Jerusalem, kung maaari ay sa araw ng Pentecostes. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo po manalangin. Kami po'y patuloy na nagpapasalamat, O Diyos, sa iyong pagpapanatili sa amin. At salamat sa biyayang ito na may papangaral at makikinig, makakarinig kami at mapapangaralan ng iyong salita. Patuloy naming hinihingi ang pagbibigay unawa, Panginoon, sa tagpong ito, sa salaysay na ito, sa paglalakbay ni Pablo patungo sa Jerusalem. Naway ang iyong iglesia, ang bawat mananampalataya ay tumugon ng nararapat sa iyong salita. Nawa ay kaawaan mo din ako bilang iyong lingkod sa pangaral na ito. Punuan mo po ng salita ang aking mga bibig at mahayag na may katapatan ang iyong salita para sa iyong kaluwalhatian kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Tayo po magsiupo. Now, kung matatandaan, tayo na po ngayon ay nasa pag-aaral, no, ng pangatlong missionary journey ni Pablo. So ito na po yung 3rd missionary journey ni Pablo. Ito po yung ating tinitingnan. Kaya mapapansin nyo, pumunta siya dito, patungo doon, mula dito, nagtungo doon. So dahil ito po ay missionary journey. Now, ito ay nagsimula, itong 3rd missionary journey ay nagsimula sa Acts chapter 18 verse 23. At doon mababasa natin na ang 3rd missionary journey ni Pablo ay nagsimula sa lupain ng Galacia at Phrygia. At doon ay nabanggit ang layunin. At yun ay upang palakasin ang lahat ng mga alagad o mga mananampalataya. So yun yung purpose. Yun yung layunin ni Pablo in his 3rd missionary journey. At pagkatapos doon, ating napag-aralan sa chapter 19, ang pamamalagi ni Pablo sa Efeso. At doon ay tumagal siya ng 3 taon.
At kung matatandaan ninyo doon sa verse 10 ng chapter 19, sinabi doon na ang lahat ng mga naninirahan sa Asia ay nakarinig ng salita ng Panginoon. So, makikita nyo dito na hindi lang sa Efeso, but ang salita ng Panginoon ay nag-spread all throughout Asia. At maraming nagsasabi na mga scholar at mga theologians na gumugol ng mahabang panahon si Pablo sa Efeso dahil at this time, ito yung strategic area. At tunay nga na nakita natin ang bunga nito to the point na naabot ang mga tao sa buong Asia kahit na si Pablo ay namamalagi lang sa Efeso. Pagkatapos nun, ay dako na tayo ngayon sa chapter 20. At kung napansin ninyo sa ating pagbabasa kanina, naging mabilis ang paraan ng pagsasalaysay dito ni Lucas. May isang tagpo lang na binigyang diin niya at yun po yung nangyari sa binatang si Eutico. No? At sa nalalabing parte ng chapter na ito, makikita natin doon yung mensahe ng pagpapaalam ni Pablo sa mga matatanda sa Efeso. Yan yung makikita natin sa verse 17 hanggang sa uling verse ng chapter 20. And simula naman sa chapter 21, no, hanggang chapter 28, bibigyan ko po yan ng overview, ang salaysay doon sa chapter 21 hanggang 28 ay magfo-focus sa pagkakabihag at pagkakakulong ni Pablo sa Jerusalem at Roma. So doon iikot ang istorya sa chapters 21 hanggang 28. Aabot sa walong chapters ang ginugol ni Lucas, no? Upang isalaysay ang mga nangyari doon sa Jerusalem at saka sa Roma. Masasabi natin na maraming mahalagang tagpo ang nangyari doon. Biruin mo, 8 chapters ginugol ni Lucas for that, 2 places lang. Ngayon, kung babalikan natin ang chapter 20, maraming lugar ang nabanggit dito actually. Napansin nyo ba? Na maraming places ang nabanggit dito. Ngunit, surprisingly, 16 verses lamang ang inilaan ni Lucas para dito. Bagaman ang dami pong lugar na nabanggit. No? Kumpara sa 8 chapters para lamang sa 2 lugar. So, maaari nating sabihin na wala sigurong masyadong mahalagang nangyari dito or yung sa mga lugar na iyon. Sa unang tingin, yes, maaari nating masabi na oo. Ngunit kung papansinin natin ng maigi, may napakahalagang pinapakita po dito si Lucas. Or rightly say ang ating Panginoon. At ito po ay ang hindi pagkatinag ni Pablo kasama ang iba pang mga alagad sa paggawa ng layunin na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Now, if you will really just look at this mga salaysay, ang makikita nyo po isang hindi natitinag, no, na paggawa ni Pablo kasama ang iba pang mga alagad sa paggawa ng layunin na ibinigay sa kanila ng Diyos. Yun yung makikita natin dito sa salaysay na ito. Makakatulong sa atin na makita ito kung ating babalikan yung sinabi po ni Pablo sa chapter 19 verse 21. So, pwede nyo bang buklatin sandali? Chapter 19 verse 21. Sabi diyan, ipinasya ni Pablo sa Espiritu na dumaan sa Macedonia at sa Akaya at pumaroon sa Jerusalem na sinasabi pagkapanggaling ko roon ay kinakailangang makita ko rin ang Roma. Now, tandaan nyo po yung sequence kasi ito yung itinerary ni Pablo in his third missionary journey. No? Tandaan nyo to. Para makita ninyo na hindi nagpatinag si Pablo sa paggawa ng layunin na ibinigay sa kanya ng Panginoon. So, 4 po na lugar ang nabanggit. Ano yun? Tandaan nyo po, Macedonia, Akaya, Jerusalem, Roma. Para mas madali nyong matandaan, Majro. Okay? Macedonia, Akaya, Jerusalem, at Roma. Yun yung binanggit niya. And pansinin lang natin sandali, sinabi dito na ipinasya ni Pablo sa Espiritu. Take note of that. No? Ipinasya ni Pablo sa Espiritu. Now, bagaman may nagsasabi po na ang Espiritu na binanggit dito ay ang Espiritu ni Pablo. Hindi po ang banal na Espiritu.
So, maraming commentaries na nagsasabi niyan. Pero, malinaw pa rin na makikita natin na sa kabuuan, ito ay ayon sa patnubay ng banal na Espiritu. Hindi ito sariling desisyon ni Pablo. Sa simula pa lang, alam na natin na lahat ng mga pinuntahan ni Pablo ay ayon po sa kalooban ng Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng paggabay ng Espiritu Santo. Now, ngayon, kung susundan natin ang sinabi dito ni Pablo, tunay nga na ito yung rutang kanyang tinahak, na yung Majro. Bagaman, may kaunting detour na mangyayari mamaya-maya. Makikita natin yan. So again, tingnan natin ang hindi pagkatinag ni Pablo sa layunin, sa paggawa ng layunin, sa pamagitan ng pagtingin na kung ano ang kanyang sinabi, kung ano ang kanyang ipinasya sa Espiritu, ay siyang kanyang pinuntahan. Tingnan natin sa verse 1. Sabi dito in chapter 20 verse 1, pagkatapos na tumigil ang kaguluhan, ipinatawag ni Pablo ang mga alagad. At pagkatapos na mapangaralan sila, ay nagpaalam sa kanila at umalis patungo sa Macedonia. Now, gaya po ng laging nangyayari, yung mga kaguluhan, yung mga pag-uusig, pati mga pinsala na dinudulot ng mga masasamang tao kala Pablo, ay hindi po nagiging dahilan upang sila ay huminto sa layunin nila. No? All throughout the book of Acts, we will see, and we saw, nakita natin, na kahit anong kaguluhan pa yan, anong kahit na sakit pa yan, or anong bugbog pang gawin na yan, no? Hindi po naging dahilan yon upang huminto sila. And now you see in verse 20, pagkatapos na tumigil ang kagaluhan, pagkatapos, no, na akusahan nila sila Pablo, na tinatanggalan sila ng hanap buhay. Tandaan nyo si Demetrio? Di ba? That didn't stop Paul and the believers na gawin ang layunin nila. Gaya na nakita natin dito, matapos ang kaguluhan, agad na nagpatuloy si Pablo. Anong ginawa ni Pablo? Nangaral at pinalakas ang mga alagad. At pagkatapos doon, kasi nasa Efeso pa siya, pagkatapos doon, nagpatuloy siya patungo saan? Macedonia. Ano nga po yung unang lugar sa itinerary ni Pablo? Majro? Macedonia. And saan siya nagpunta? Macedonia. No? Ito nga ang unang lugar na kanyang binanggit sa kanyang itinerary sa chapter 19 verse 21. Now, pagkatapos nun, verse 2, nang malakbay na niya ang mga lupaing ito, yung sa Macedonia, at mapalakas ang loob nila sa pamagitan ng maraming salita, ay nagtungo siya saan? Sa Gresya. No? Ganon din, nangaral at pinalakas ang mga alagad at nagtungo sa Gresya. So, ano nga po yung sunod? Majro, Akaya. O bakit Gresya to? Ang Gresya po or Greece ay ang lugar kung nasaan ang Akaya. Okay? Ito yung pangalawang lugar sa kanyang itinerary. So, Paul remained faithful and true sa kanyang itinerary. Nagpunta siya sunod saan? Akaya. Sa Greece. At sa verse 3, doon, sabi dito, doon ay nanatili siya ng 3 buwan. So, nanatili siya 3 buwan sa Gresya. Nang siya'y maglalakbay na patong Syria, nagkaroon ng masamang balak ang mga Hudyo, kaya't ipinasya niyang bumalik na dumaan sa Macedonia. Now, tingnan niyo po ito. In verse 3, ang sinabi, ang plano na dapat niyang pupuntahan ay Syria. Oh, bakit Syria? Kung babalikan natin ang itinerary, anong sunod? Majro, di ba? Ano sunod? Macedonia, Akaya, Jerusalem ang sunod. So bakit siya pupunta ng Syria kung Jerusalem naman ang sunod? Now, ang Syria po ay nasa north ng Israel at Judea. Yung Syria, nandun po yung Antioch. Naalala niyo yung Antioch? Yun yung sending church ni Pablo. Sa makatuwid po, ito ang Syria ang magiging daan ni Pablo patungo sa Jerusalem. Na pangatlong lugar sa kanyang itinerary. So Paul wanted to go to Syria kasi pupunta nga siya ng, ano yung pangatlo niya? Jerusalem. At ang Syria ang kanyang magiging entry point papunta sa Jerusalem.
Nakita niyo? No? Ngunit, dahil sa masamang balak ng mga Hudyo, kailangang mag-detour ni Pablo. So kung ma-imagine niyo po kasi ang lugar, nandito yung Jerusalem, nandito yung Syria, yung Antioch, nandito yung Efeso or Asia, nandito yung Macedonia, nandito yung Achaia. So ang ginawa po ni Pablo, mula sa Efeso, nagpunta siya ng Macedonia, nagpunta siya ng Greece or Achaia, papunta na dapat siya sa Syria para makapunta ng Jerusalem. Na-imagine niyo po 'yon? Kaya lang, dahil po sa masamang balak ng mga Hudyo, kailangan niyang bumalik. Gumanon siya, bumalik siya, no? At yon, sabi diyan sa verse 3, bumalik siya at dumaan sa Macedonia. And sa verse 4 and 6, no, hindi ko na po babasahin, but kung natatandaan niyo po kanina, kasama niya ang iba pang mga alagad, no? May kasama siya mula sa Berea, mula sa Thessalonica, mula sa, ano pa yung mga nabanggit dyan, Derbe, di ba? Mula sa Asia. So, sinamahan siya ng iba pang mga alagad mula doon sa mga lugar na napuntahan niya na. No? So, sa verse 4 and 6, nag-regroup sila sa Troas. Yun yung sinabi dyan. At dito sa Troas, mababasa natin ang tagpo na kung saan ang binatang si Eutico ay namatay. Tandaan niyo? Dahil saan? Pagkakahulog mula sa ikatlong palapag. Third story. At muling nabuhay sa pamagitan ng himala kay Pablo. Yun yung mababasa natin mula sa verse 7 up to 12. So yun yung nagiging focus dyan sa 7 to 12. Bakit kayo natatawa? No? Ngayon, alam natin na marami po ang gumagamit sa tagpong ito kay Eutico upang ituro na maging maingat o iwasan ang pagiging palaging antukin sa tuwing nakikinig ng sermon. Siguro kayo natawa, no? Or sa tuwing nangangaral. So, marami pong mga pastor, maraming mga mangangaral. Isa na po ako doon dati. Na nagsasabing, sige kayo, mamamatay kayo, katulad ni Eutico. Kapag hindi nyo seseryosohin at patulog-tulog lang kayo tuwing nakikinig ng salita ng Diyos. No, pag TV, pag YouTube, social media, buhay na buhay hanggang alas 3, alas 4 ng umaga. Pero pag sermon, halos, di ba? So dati, marami pong nangangalang sinasabi dyan, sige kayo, tutulad kayo kay Eutico, mamatay kayo. Ba't nagising kayo? Bagaman, mga kapatid, merong sense yun. Merong sense yun. But, hindi iyon ang tinuturo ng tagpong ito. Hindi yun ang message doon. Hindi yun ang message doon. Okay? Okay pala. Sige, tulog tayo ulit. Hindi yun ang message. Sa halip, dito pinapakita na ang pagtitipon sa araw ng Panginoon ay napakahalaga para sa mga mananampalataya. Bakit? Kung titingnan ninyo sa verse 7, ano sabi yan sa verse 7? Nang unang araw ng sanglinggo. Anong unang araw ng week? Hindi po Monday. Sunday. Sunday is the first day of the week. Hindi Monday, ha? So, sinabi diyan, itong tagpo na nangyari kay Eutico ay nangyari sa unang araw ng sanlinggo, which is linggo. Sunday. Araw ng Panginoon. It is the Lord's Day. At makikita natin na isinagawa nila yung ordinances. Ano yung ordinances? Nagputol-putol sila ng tinapay. No? Last Supper, pagpaalala sa Panginoong Jesus. At makikita natin na isinasagawa nila iyon at ang sentro ng pagsamba nila ay ang pangangaral ng salita. Yun yung makikita nyo dito. At dito makikita natin na hindi problema sa kanila ang mahabang oras ng pangangaral ng salita. Ulitin ko po, hindi problema sa kanila ang mahabang pangangaral ng salita. Ano sabi diyan sa verse 7? Nagpatuloy sila hanggang, anong oras? Hating gabi. Game. Hanggang hating gabi. At sa verse 9, ang sinabi niya sa verse 9, yun nga po,
ito yung tagpo na kung saan isinalaysay yung pagkakahulog at pagkamatay ng binatang si Eutico. Ngunit mga kapatid, kailangan nating makita, again, gaya ng sabi ko kanina, hindi ito ang punto, hindi ito yung sentro ng salaysay na ito from verse 7 to 12. Sa halip, makikita natin ang punto sa susunod ng mga verses. Anong sabi sa verse 10 to 12? Pakinggan nyo po. Ngunit, tingnan nyo po mabuti, ngunit, nanaog or bumaba si Pablo, dumapa sa ibabaw ni Eutico at siya'y niyakap ni Pablo at sinabi ni Pablo, huwag kayong mabahala sapagat nasa kanya ang kanyang buhay. Now, take note of the next verse. Nang si Pablo ay makapanhik, ibig sabihin, bumalik na sa taas, makapanhik na. At anong ginawa? Makapagputol-putol na ng tinapay. Again, ordinances. At makakain na, fellowship. Nakipag-usap siya sa kanila ng matagal hanggang sa sumikat ang araw. Again, preaching of the word. Kita niyo yan? Nakita niyo yan? Pagkatapos, siya'y umalis na. In verse 12, kanilang dinalang buhay ang binata at lubusan silang naliw. Now, kung papansinin niyo po ng maigi dito sa verse 10 to 12, wala pong masyadong pagbibigay diin sa pagkamatay ng binata dito. Kita niyo yan? Yes, nahulog siya, namatay siya, iyakap siya ni Pablo, bumalik na si Pablo. Okay, let's get back to work. Let's remember the Lord. Let's have fellowship, praising God, and let's hear and listen to the Word of God. Yun ang nangyari. Pagkatapos ng pangyayari at pagbubuhay muli sa pamagitan ni Pablo or yung miracle, nakita niyo yung miracle dito, ay pinagpatuloy ang pagsamba at pangangaral. Kita niyo po yun? Dito natin makikita ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus sa pagbubuhay muli. Kasi nga, may miracle na nangyari. Pero makikita din natin dito na tunay din, na apostol ng Panginoong Hesus si Pablo. Kasi nangyari yung miracle sa pamagitan ni Pablo. Ngunit, mahalagang makita din natin na ang pangangaral ng salita ay hindi napalitan ng paggawa ng himala. Di ba? Sa makatuwid po, ang sentro sa ministeryo ay hindi himala, bagkus ang pangangaral ng salita. And that's a lot of message para sa atin. Dito naging focus si Pablo. Pati ang pagpapalakas ng iglesia. Di ba? Iyon ang pinagugulan ng oras ni Pablo. Not miracle. Okay, nahulog ka. Shung, halika na. Balik tayo. Kailangan niyong marinig ang salita ng Diyos. Inabot ng hating gabi ang pangangaral at akala nyo tapos na? Hindi. Nagpatuloy pa hanggang kinabukasan. Hanggang sa umalis na lang sila. Grabe, no? Imagine, di ba? Nag-travel sila Pablo. Pagdating doon, nangaral agad. Nakikita niyo po kung gaano ka-focus at dedicated si Pablo magawa lamang ang layunin na ibinigay sa kanya. Kita niyo yun? Wala siyang sinayang na oras. At kahit na maraming mga nangyari, inusig sila, inakasuhan na nanggugulo, inakasahan na naninira ng hanap buhay, no? Nabago yung ruta nila dahil may gustong pumatay sa kanya, may hindi inaasang aksidente, nahulog, may namatay. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, nanatili siyang focus at pursigido na gawin yung layunin niya. At kung ipagpapatuloy natin in verse 13 to 16, maaari nating bigyan pansin yung verse 16. Kasi yung verse 13 to 16, sinabi lang doon, nagpunta sila dito, nagkita sila dito, nagpatuloy sila dito, papunta na sila dito. Now, ang gusto ko pong bigyan nyo ng pansin is in verse 16. Ano sabi sa verse 16? Ipinasya ni Pablo na lampasan ng Efeso upang huwag na siyang gumugol ng panahon sa Asia.
excuse me, sapagkat siya'y nagmamadali na makarating sa Jerusalem kung maaari ay sa araw ng Pentecostes. Ano nangyari dito? Alam po ni Pablo na maaari siyang magtagal kung siya'y dadaan pa sa Efeso. Na hindi ibig sabihin na ayoko na sa Efeso. 3 years siya nagstay doon. Pero, minarapat niya na lampasan ito at pinatawag na lang upang kitain at magpaalam sa mga pastors or sa mga elders or sa mga matatanda sa Efeso doon sa Mileto. Nilampasan niya at sinabihan niya yung mga elders, punta kayo dito sa Mileto. No? At ang mensahe doon ni Pablo, ang mababasa natin sa verse 17 to 38. Yan, kung babasahin niyo yung 17 to 38, yun yung sinabi ni Pablo sa mga matatanda sa Efeso. At yan ang ating pag-aaralan sa susunod na linggo. Ngunit sa ngayon po, bigyan natin ng pansin na sa salaysay na ito ni Lucas, makikita natin na layunin talaga ni Pablong makapunta sa Jerusalem. Diba? Ano sabi dyan sa verse 16? Lampasan ko yan kasi nagmamadali ako makapunta sa Jerusalem. Meron siyang goal. No? Yun yung ayon sa kanyang itinerary. Ano nga yun? Majro. Diba? Macedonia, Achaia, and Jerusalem. At ito ang kanyang naging focus sa kanyang paglalakbay. Ang mabilisang pagsasalaysay nito ni Lucas na nabasa natin ay magbibigay sa atin ng hint, no? Kung ano ang maaari nating matutunan mula sa salaysay na ito. At ito ang mensahe sa atin sa umagang ito. Kaya makinig po kayo mga kapatid, gaya ni Pablo na may layunin at kung paano hinubog ang kanyang mga ginagawa ayon sa layuning iyon, gayon din po tayo sa kasalukuyang panahon. Mga kapatid, this is the message. Mayroon tayong layunin bilang iglesia, mga alagad ng Panginoong Hesus. At hindi tayo dapat lumihis dito, ni maging mahina sa paggawa nito. Ulitin ko po, mayroon tayong layunin bilang iglesia, bilang mga alagad ng Panginoong Hesus. At hindi tayo dapat lumihis dito, ni maging mahina sa paggawa nito. That is the message. Si Pablo at ang iba pang mga apostol at ang mga naglagak ng pundasyon ng iglesia. Sila yung mga instrumento ng Panginoon sa pagsisimula ng iglesia. Sila din ang instrumento ng pagsisimula nito. Sila din ang unang nagpalaganap nito. At sila din ang nagpatibay sa mga ito. Kung kaya ngayon sa biyaya ng Diyos ay umabot ito hanggang sa atin. Di ba? It was first started by the apostles, by the grace of God. And until now, nagpapatuloy ang iglesia. At tayo ay isa sa mga testimony doon, isa sa tayo sa patotoo doon. And we must praise God. No? Huwag nating kakalimutan na ito ay dahil sa biyaya ng Diyos, hindi dahil sa effort ng mga apostol. Hindi dahil sa effort ni Pablo. Bagaman yes, nakita natin yon, pero again, it's all about the grace of God. Sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ngunit, nararapat din nating tingnan yung point of view na kung saan si Pablo, ang mga apostol at ang iba pang mga alagad ng Panginoong Jesucristo ay sa biyaya ng Diyos ay sumunod sa layunin. Kailangan din natin tingnan yon. Sumunod sila sa utos na ibinigay ng Panginoong Hesus sa kanila. At ganito minarapat ng Panginoon na isa katuparan ng kanyang mga layunin sa pamagitan ng kanyang mga lingkod, sa pamagitan ng mga mananampalataya, sa pamagitan ng iglesia. At mga kapatid, hindi yun natapos sa panahon ng mga apostol. Ito ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Tayo. Ikaw. Ikaw at ako. Ang bawat mananampalataya. Mga nananampalataya sa Kanya, sa Panginoong Hesus, sa kasalukuyang panahon. Tayo na mga alagad ng Panginoong Hesus na kung saan mga instrumento niya sa patuloy na pagsasakatuparan ng Kanyang layunin. Pinagpapatuloy ito ng Panginoong Hesus. At ano ang layunin na yon? Anong layunin?
Ano yung layunin ng Panginoong Yesus? Ha? Ano ang layunin? Ang layunin ay ang paghahanda sa kanyang bride. To prepare His bride. Which is ang iglesia. Para saan? Para sa pagluluwalhati. Yung grandest marriage to come. Yan ang mangyayari. Yung kasalan. No? Sa kanyang kaharian. Para sa kanyang kaluwalhatian. Yun ang ginagawa. Yun ang layunin ng Panginoong Yesus. Ibig sabihin, sa madaling salita, ang layunin niya ay para sa kaligtasan ng kanyang mga tao. That's it. Ng kanyang mga hinirang. Lahat tayo ay papunta po doon, mga kapatid. Tayo ay mga pinili ng Diyos, mga hinirang ng Diyos sa biyaya niya, hindi upang maging mga walang layunin. Tandaan niyo po yan. At nakarang linggo sa ating Sabbath School, di ba? Napag-aralan natin ano ang layunin ng iglesia. Tatandaan niyo yun? Mamaya, makikita natin yon. Iyon ay upang sambahin ng Diyos. Anong pangalawa? Pagtibayin ang iglesia. At pangatlo, ang pag-iebanghelyo sa buong mundo. Yun ang layunin ng iglesia. At lahat ng ito ay ultimately para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Ang lahat ng ito ay dapat makita natin na ito ang buhay natin. Ulitin ko po, dapat natin makita na ito po yung buhay natin. Dito umiikot dapat ang ating mga buhay at ang ating mga mundo. Hindi sa boyfriend, girlfriend. No? Sasabihin nyo pa, no? My world revolves around you. Di ka ba napapagod kaikot-ikot sa aking ulo? Natuliling na pala. Ikot. And anyway, ulitin ko po, ito dapat ang ating buhay at dito dapat umiikot ang ating mga mundo, mga kapatid. Hindi tayo gigising kada umaga na walang layunin. Hindi tayo mamumuhay ng 24 oras na para sa wala lang. Hindi po ganon. Hindi po boring ang pagiging Kristiyano. Tayo ay binigyan ng oras, pinanatili sa mundong ito pagkatapos nating maligtas, pagkatapos nating manampalataya, para sa anong dahilan? Para sa layunin ng Diyos. At iyon ang layunin ng iglesia. At nagpapasalamat tayo sa Diyos na sa kanyang biyaya, isinaayos niya patuloy ang ating pagsamba sa kanya. Di po ba? Naunawaan natin at nabigyan na natin ng halaga ang araw na kanyang itinakda, yung Lord's Day. Naintindihan na natin na sa pamagitan ng pangangaral ng salita tuwing linggo, pananalangin, mga ordinansa at pakikipag-fellowship sa kapwa mananampalataya ay patuloy niya tayong pinalalago at pinagtitibay. And we praise God for that. Diba? Nakita natin na ang mga kaparaanan ng biyayang ito ng Panginoon ang humuhubog din sa atin, sa ating personal na pagsamba sa Kanya pagkatapos ng linggo. So, the point is, we praise God kasi isinasaayos niya kung paano tayo sumamba sa Kanya. And we are doing it well, mga kapatid. We praise God for that. Ako, I can really say na nagagawa natin yun na maayos. And we praise God for that. Anong second na layunin? Pagtibayin ng iglesia. Yes, sa biyaya ng ating Diyos, naunawaan na din natin ang kahalagahan ng iglesia. No? Kung paanong ito ang ating pamilya na makakasama hanggang sa walang hanggan. Kung kaya, ganun na lamang ang ating pagbibigay diin sa pag-ibig sa isa't isa. Yan ang lagi nating pinapaalala. At ngayon ay patuloy nating sinisikap na maging tulong sa bawat kasama natin, lalong-lalo na sa lokal na iglesia. That's why we have family worship. That's why we have accountability group meeting. That's why we have Bible reading. That's why we have daily devotional. No? At sa biyaya, nagagawa natin ng mainam ang unang dalawang layunin ng iglesia. We praise God for that. Ngunit po, sa ating mga bibig na mismo nang galing, at nakikita naman natin iyon for the past year, hindi natin nabibigyang pansin ang pangatlong layunin. At yon ay ang pag-iebanghelyo sa mga hindi pa mananampalataya. At dito ako magfo-focus ngayon
So, handa na po kayo sa message? Sisimula pa lang po tayo. Hindi. Mga kapatid, pinili po ng Diyos na iligtas ang mga tao sa pamagitan ng ibang tao. Yan ang dapat nating unang makita. Pinili ng Diyos, niloob ng Diyos na iligtas ang mga tao sa pamagitan ng ibang tao. At hindi po iyon basta-basta sino lang na tao. Hindi po. No? Pinili niya ang kanyang mga tao. Ang mga mananampalataya. Sino yon? Sino yon? Sino yon? Sino? Tayo. O ba't ayaw niyong sabihin? Ba't ayaw niyong i-claim na tayo yon? Ulitin ko po. Pinili niya ang kanyang mga tao. Pinili niya ang mga mananampalataya. Sino yung mga mananampalataya na yon? Oh, ba't hirap kayo sabihin? Tayo. No? Ang iglesia. Pinili tayo sa gawaing ito. Kaya inilagay niya sa puso ng kanyang mga lingkod ang malalim na hangarin na akaya ng iba tungo sa kaligtasan. Siya yung nagbibigay nun. No? Kaya ang tanong, nasa sa inyo ba iyon? Sa ano pa? Nararamdaman nyo ba yun? Ba't kayo natawa? Nakikita ba yun sa ating lokal na iglesia? Maaari sanang iligtas ng Diyos, no? Ang lahat ng tao sa pamagitan ng direktang pagsasalita mula sa langit, no? Pwede naman sana yun. Gaya nung ginawa niya kay Pablo. Di ba? Jesus Christ, the Lord, directly spoke to Paul. At doon naligtas si Pablo. Di ba? Pwede naman sana yon. Maaari din sana na magsugo siya ng mga anghel sa buong mundo upang ipangaral ang mensahe ng kanyang biyaya. Ngunit, sa kanyang soberanong plano, pinili niya na dalhin ang mga tao sa kanyang sarili sa pamagitan ng mga tao. At ulitin ko po, iyon ang iglesia. Ikaw at ako yun. Naririnig niyo po yun? Ikaw at ako yun. Tandaan po natin, ganap na po. Tapos na, kumpleto na ang gawa ng kaligtasan ni Kristo. Tapos na. Namatay na siya para sa kabayaran ng kasalanan. Nabuhay na siyang muli, pagpapatunay ng kanyang pagiging Diyos at kasapatan ng kanyang pagbabayad sa kasalanan. Bumalik na siya sa langit at siya ay nagahari. At hindi lang yan, lubos nang ibinigay ang Espiritu Santo. Di ba? Kompleto na. Ang natitira na lamang ay ang manampalataya ang mga tao kay Jesucristo upang sila'y maligtas. At tandaan natin, ang Panginoong Hesus lang ang tanging daan para sila ay maligtas. Yun na lang kulang. For them to have faith in the Lord Jesus Christ. At alam natin na dinadala ng Diyos ang mga tao sa pananampalataya sa pamagitan ng gawain ng Espiritu Santo na kumikilos sa kanyang mga lingkod na mga mananampalataya. At pakinggan niyo po ito. Ang mga binigyan ng bagong buhay ay isinugo upang ipahayag ang salita ng Diyos sa mga patay pa sa espiritual. Dahil dito, inilagay ng Diyos sa bawat tunay na mananampalataya ang pag-ibig para sa kaligtasan ng iba. Ulitin ko po, inilagay ng Diyos sa bawat tunay na mananampalataya ang pag-ibig para sa kaligtasan ng iba. Narinig niyo po yan. Hindi man tayo magkakapareho pagdating sa level ng pagnanais na gawin ito. Yes, hindi natin madideny yan. Some of us are very eager. Some of us are very afraid. Ngunit mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Ito ay dapat maging malinaw na tanda sa bawat Kristiyano. Ulitin ko po, ito ay dapat maging malinaw na tanda sa bawat Kristiyano. Ang pagnanais na maligtas ang iba pa
ay dapat nakikita sa mga tunay na mananampalataya. Ang kasiyahan nila ay hindi lang ang sarili nilang kaligtasan. Bagkus, ikinagagalak nila ng lubos ang kaligtasan din ng iba. Ngayon, ang tanong, bakit hindi natin ito ginagawa? Bakit wala? O kaunti lang ang ating pagnanais na ito ay gawin? Kailangan natin itong harapin, mga kapatid, upang talikuran ang ganitong klase ng pagtugon sa mandato ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya magbibigay ako ng ilang maaaring dahilan at ating pagbulay-bulayan. No? Tingnan natin sa anong aspeto tayo dapat mag-repent. Kasi merong dahilan eh. No? Merong sipon. Bakit na, di ba? Bakit napipigilan yung paghinga? Bakit humihinto tayo sa paggawa? May kulanji. No? Unang maaring dahilan, at maaring ito yung pinakaugat ng lahat, ay ang pagiging mahina sa pag-ibig sa Diyos. No? Pagiging mahina sa pag-ibig sa Diyos. Ibig sabihin, kaya ng ating napag-aralan nakaraang linggo, hindi gaano natin nakikita ang halaga, yung worth ng Panginoong Yesus. Mga bagay na gusto ng ating sarili ang nakikita nating mas mahalaga para sa atin. Doon tayo kumakapit. Kung kaya, nagkakaroon tayo ng malamig na puso sa ating Panginoon. Nakikita natin ang pag-scroll sa social media bilang pahinga natin sa halip na ang pananalangin at pag-aaral ng kanyang salita. Narinig niyo po yun? Diba? Pag nag-scroll, ginagawa mo, nagpapahinga. Oh. Teka lang, pahinga muna ako. Pahinga ba yan? No? Nakikita natin na isang bagay na mabigat at nakakapagod na gawain ang mag-aaral ng salita. Ngunit, hindi natin iniindang pagod sa paglalaro. Paggagala. O paglakad ng kalayo-layo, makapag-unwind lang, makapag-refresh lang. No? Hindi natin nakikita yun. Inaantok tayo sa pananalangin. Ngunit gising na gising at walang reklamong nagpupuyat sa pakikipag-build ng relationship o panonood ng movies or mobile games or exercise ba kayo hating gabi? Walang inda yun. Gising na gising. Dilat na dilat ang mata. Ang isang oras, 1 hour, ay sobrang haba at tagal na kapag nagpa-family worship. Kamot na sa ulo. Isang oras, mahaba na yan kapag nagmi-meet kasama yung accountability group, partners. Ngunit, kulang na kulang ang 3 oras sa pakikipag-chismisan kasamang kaibigan. Kulang na kulang yung 5 hours pag-movie, paglalaro. Kulang 5 hours. Pero 1 hour sa pakikipagpalakasan sa mga kapatid na mananampalataya. Ang haba. Kaya nating tiisin ang pagbabasa ng kahaba-haba, makapasa lang sa exam. Pero napakabigat na sa ating puso ang pagbabasa ng 1 o 2 chapters para sa Bible reading araw-araw. Mga kapatid, ang ganitong gawi, bagaman hindi nagpapawala ng kaligtasan, by the grace of God, pero ito ang nagpapahina ng ating pag-ibig sa Diyos at ang ganitong kalagayan ay direktang magriresulta sa pagiging mahina sa pagmamalasakit sa mga naliligaw na kaluluwa. Napapansin niyo yun? Wala ka ring desire to save others. Wala kang pakialam sa sarili mo eh. Paano pa kaya sa iba? Yun ang unang dahilan.
Pangalawa na maaaring dahilan ay ang pag-aabuso natin sa doktrina ng sovereignty ng Panginoon. At nagiging dahilan nito para wala na lang tayong gawin. Iniisip siguro natin na, ililigtas ng Diyos ang kanyang mga hinirang. Kahit na wala akong gawin, gagawa at gagawa ng paraan ng Diyos. Kapag ganito po, tayo mag-isip, nagkakaroon tayo ng bias. Pinipili lang natin ang mga katotohanang pinapayag ng Diyos, ngunit hindi lahat. No? Nakakalimutan natin na ayon din sa sovereignty ng ating Panginoon ay nililigtas niya ang mga tao sa pamagitan ng pangangaral ng kanyang salita, sa pamagitan ng kanyang mga lingkod. Now, don't use the sovereignty of God, the election, predestination, as an excuse. Huwag natin gagamitin yon bilang excuse. Pero that could be a reason. Kaya wala tayong ginagawa. Pangatlo, maaaring maging dahilan ay ang pagiging masyadong abala sa mga bagay ng sanlibutan. No? Mas focus ka sa pera, mas focus ka sa negosyo, mas focus ka sa trabaho, mas focus ka sa kaginhawaan ng buhay. Well, wala namang masama na maghangad ng ganito. It is not wrong. No? Magpakayaman kayo, sige. Walang problema doon. Ngunit, kung ito ang magiging layunin ng buhay mo, yan yung layunin ng buong buhay mo, mawawalan na ng puwang sa ating mga puso ang malasakit sa mga kaluluwang patungo sa walang hanggang kapahamakan. Wala na, mawawala na yun. Magiging blinded na tayo doon. Maaari din, pangapat, ang iba sa atin ay kulang sa pananampalataya. No? Siguro hindi natin ito nababasa o naaral na pagpapalain ng Diyos ang ating mga pagsisikap. Baka hindi natin alam yun, mga kapatid. No, wag natin kalimutan ang sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15:58. Sabi doon, kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag. Hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Your labor in the Lord is not in vain. Ang punto po ni Pablo dito ay dahil ang Panginoong Yesus ay nabuhay, ang mga mananampalataya rin ay mabubuhay. And so, nangangahulugan ito na ang paglilingkod ng mga mananampalataya ngayon ay merong walang hanggang halaga na gantimpala. Merong eternal worth yung pag-serve nyo sa Diyos. No? Pero yun nga, nawawala ito sa ating pag-iisip. Kaya nagiging complacent tayo. No? Walang, kumbaga, complacent, walang pakialam. Basta okay na to, okay na ako dito. Nagiging complacent tayo sa paglilingkod sa pamagitan ng pag-iebanghelyo. Pangilan na? Panglima? Isa din sa dahilan, marami sa atin ang mas nagmamahal sa ginhawa at aliw kaysa sa misyon ni Kristo. Mas gusto natin na nakahilata lang. Ha? Pagkatapos ng pagsamba, Sunday, uuwi na at magpapahinga. Minsan nga, mas gusto natin na magtambay sa pier, magpahangin, magpahinga, kaysa pumunta doon at maghayag ng ebanghelyo. Gusto natin chill lang. Tamad-tamad lang ba, kumbaga? Tamad lang. No? Wala tayong pakialam sa mga hindi ligtas. Bahala kayo dyan. Basta ako dito, kain ako ng fishball. Inom-inom, chill-chill, enjoy the kahel na langit, naiisip kita. Di ba? Ganun lang. Walang care sa mga nandun ng mga hindi paligtas. At panghuli, spiritual na panlalamig. Ano ito? Ang spiritual na panlalamig ay dulot ng kasalanan. Specifically, dahil sa paulit-ulit at tinatagong kasalanan. In other words, secret sin kung tawagin. Kilala nyo si secret sin? I-SS nyo yan. Secret sin yan. Screenshot lang, kuha na yan. Ito ay nagbibigay sa atin ng dahilan upang mahiya. At maisip na, hindi ako magiging effective sa paglilingkod.
Iniisip natin na dahil may kasalanan kang ginagawang patago, hindi rin o wala ring magiging epekto sa ibang tao ang pagbabahagi mo sa kanila ng magandang balita. Kung kaya, pinipili na lang natin na huwag na lang kumilos. Wala, nagkakasala naman ako eh. Hayag ako ng ebanghelyo. Pag-uwi ko dito, mag-aano ako. Diba? Kaya lang, ang mali dito mga kapatid ay, listen, sa halip na ang secret sin ang tanggalin, ang paglilingkod sa Diyos, ang una nating iniisip na i-give up. Sa halip na ihinto ang kasalanan, ang pag-iebanghelyo ang hinihinto natin. Kikita niyo yan? Sa halip na tumalikod sa kasalanan, ang mga taong nangangailangan ng kaligtasan ng ating mga tinatalikuran. Sa halip na ang pagkahiya sa Diyos dahil sa kasalanang ini-enjoy mo, ang ating dapat bigyan ng pansin, ang pagkahiya sa tao ang mas nakikita natin. Diba? Maling-mali. Baliktad. Mga kapatid, saan dito sa mga nabanggit ang nagiging dahilan ng ating pagiging hindi masunurin sa layunin na ibinigay sa atin ng ating Panginoon Jesucristo? Saan doon? Hindi natin ito dapat patagalin. Kailangan natin itong talikuran. Bakit? Tandaan po natin mga kapatid, mayroon tayong layunin bilang iglesia. Bilang mga alagad ng Panginoong Jesucristo at hindi tayo dapat lumihis dito ni maging mahina sa paggawa nito. Gawin at ipagpatuloy natin ang sinimulan ng mga apostol. At gaya nila, kung gaano silang lubos na umasa sa biyaya ng Diyos, masunurin at buong pusong minahal ang Panginoong Jesucristo na nakita sa kanilang paglilingkod sa layuning ibinigay ng Panginoon sa kanila, atin din po yung gawin. Hindi tayo naiiba sa kanila. Whenever you read Acts, dapat nakikita niyo yung sarili niyo doon. Iisa kami doon, kasama kami doon. Pagpapatuloy kami noon. Kaya kung babasahin niyo yung Acts, chapter 28, the last chapter of Acts, open ang ending. Walang end. Open lang siya. Why? Nagpapatuloy. Mansan ninyo? Nagpapatuloy. Ipagpatuloy natin yun. Hindi lang dahil kailangan. Hindi lang dahil inuutos ito sa atin, kundi dahil sa iyon ay katangian natin bilang Kristiyano. Bilang niligtas ng Diyos. Natural at buhay natin ang maging instrumento ng Diyos sa pagliligtas sa iba pang naliligaw at bihag pa ng kasalanan. That is your identity. That is our identity. That is who we are. We are servants of God. We are instruments of God. For what? For the salvation of His people. That is who you are. Huwag mong kakaligtaan yun. Kung kaya huwag nating hayaang manatiling mahadlangan ng mga bagay na nagpapabigat sa atin upang ito ay hindi gawin. Bagkos talikuran natin ang bawat balakid na humahadlak sa atin. Nakita natin ang mga iyon kanina. At alam nyo kung anong mga nagpapabigat sa inyo. Mga kapatid, huwag tayong magmatigas. Talikuran natin iyon at maging masunurin sa ating Panginoong nagmahal sa atin at nagligtas sa atin. Mahalin natin ng buong puso ang ating Diyos na siyang magdudulot din sa atin ng mapagmalasakit at mapagmahal na pakikitungo sa mga hindi mananampalataya na ginagawa natin ng may pagsisikap, paglilingkod, pagtitiis, na tulungan silang maligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, let us be a local church na kalugod-lugod sa ating Panginoon.
Let it be that one of your prayer is, Lord, nawa, mapagkatiwalaan mo kami. Lalong-lalo na sa kabkabin. Nakakahiya. We are always praying for the salvation of all men. We are praying for the salvation ng mga tao dito sa Bataan, and yet, wala tayong ginagawa. Hindi po ganun. Pakinggan niyo po ito mga kapatid sa pagtatapos. And very important, ang maayos at tamang pagsamba sa Diyos, unang layunin, at ang pagpapatibay sa isa't isa sa kapwa mananampalataya, pangalawang layunin, na hindi nagbubunga ng pag-ibig para sa mga nawawala, para sa mga naliligaw at napapahamak, ay hindi maling pagsamba, hindi po yan mali, ngunit ito ay kulang at maaaring hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Sa halip, ang tunay na pagsamba at tunay na paglago ng iglesia ay dapat humantong sa pag-ibig para sa mga nawawala at humantong sa pagsunod sa misyon ni Kristo. Yun dapat ang outcome ng ating pagsamba sa Diyos at pagpapalakas sa isa't isa. Anong outcome dapat? Pag-ibig para sa mga nawawala. Kapag hindi ito nangyayari, kailangan nating suriin or kailangang suriin ng iglesia ang kanyang puso. Kailangan natin suriin ang ating mga puso. Kung kaya mga kapatid, kumusta po tayo? Kumusta ka? Let us pray. Our Father in Heaven, Lord, maraming salamat po sa iyong salita at sa tagpong ito na ipinakita mo kung gaano ang iyong mga lingkod. Specifically, sa salaysay na ito, ang Apostol Pablo at ang iba pang mga kasamahan niya, kung paano nila inilagak ang kanilang buhay, oras, pagtsatsaga, lahat ng pagtitiis para sa paggawa ng layunin na ipinagkaloob mo sa kanila. Panalangin namin, Panginoon, na magkakaroon kami ng tamang pagtugon. Tatalikuran ng mga kasalanan ng mga dahilan na nagpapabigat at nagiging dahilan upang hindi namin gawin ang layunin ng pagliligtas sa mga hindi pa nananampalataya. Indeed, Lord, it is only by your grace na magagawa namin to. And it is your grace, O Lord, na ipinangaral mo ang inyong salita at ang katotohanan ito. Naway malawalhati ka, Panginoon, sa aming pagtugon pagkatapos ng aming pakikinig. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.